Meron tayo ngayong dalawang kotse. Sa kaliwa yung gagayahin natin. Ito naman yung ating gagawing kamukha nung nando sa kaliwa. So, una gamit tayo ng pen tool. Babakatin natin yung pinaka kahan ng kotse. Ayan. So, kailangan marunong na sa pen tool para magawa ng maayos at mabilis yung gantong klase ng designing technique. Yung paggamit ng pen tool naman kasi more on practice yan eh. Halos konti lang naman dapat tandaan sa paggamit ng pen tool, pero yung bilis ay nakukuha at yung tamang pag-click kung saan dapat i-click, kung saan dapat yung nodes, kung saan dapat ilagay, natututunan yon based on yung sa tagal mo na nagpa-practice at gumagamit ng pen tool. So, pwede yan. Pagka merong bakanting oras, practice mag-pen tool, magbakat ka lang ng kahit anong image. Simple muna, yung mga simpleng logo. Then, pakonti-konti, magiging sanay ka na rin sa pen tool. Sa technique, dapat maganda yung pagkakabakat, yung mga shape, yung mga nodes, malinis. Hindi kailangan sobrang daming nodes, as long as nakukuha na yung shape, okay na yun. So, ayan, natapos na nating bakatin yung mga straight lines. Iaayos natin yun yung curved lines para kumorte dun sa kotse. Ayan. So, ang gagamit natin ngayon ay yung shape tool. Shape tool yung ginagamit para mai-edit or mai-galaw yung mga lines na binuo ng pen tool. So, ayan. So, binabakat na natin sa may hood. Yung sa hood, medyo curved yung shape niya. So, halos wala naman siyang nodes na kailangan doon. Kasi yung mga nodes, habang dumadami, lalong nagkakaroon ng mga kanto na nagiging dahilan para magmukhang hindi smooth yung isang object pagka tinrace. So, as much as possible, konti lang yung nodes. Kung hindi kailangan ng kanto, wag lagyan ng nodes. So, kamukha niyan, yung bubong at yung hood, halos wala naman siyang nodes. Isang node lang inilagay doon lang sa pagitan ng hood at windshield para maging maayos yung curve. Pero yun lang. Then sa likod, dyan sa may buntot ng kotse, wala din masyadong nodes. Okay, so, ayan. Diyan na tayo sa may pinakababa ng kotse, sa likod. Inaayos na lang yung bakat para sa bumper. Isa pa nga pala, pag nagbabakat, kung mas malinaw yung picture na babakat ay mas maganda. Ito naman sa ginagawa natin sa kotse dito, sa picture, medyo malabo siya since sample lang naman. Hindi na tayo kumuha ng malinaw pa na JPEG. Pero kung may makukuha tayo mas malinaw, halimbawa kotse ng customer, kailangan picturean nyo ng mas magandang klase ng camera para madaling bakatin at makuha ng maayos yung details ng kotse. Kasi importante na nakukuha ng maayos yung shape dahil doon mo ibabakat yung design ng sticker. So, yun, gumamit tayo ng minus object para maibakat yung gulong dun sa binakat nating kahan ng kotse. So, gumamit tayo ng ellipse tool, ima-minus natin. Ayan, or trim yung ginamit, trim lang, since gagamitin pa natin yung bilog mamaya dun sa gulong sa harap. Okay, so itatapat lang natin yun dun sa kasunod na gulong, then we're going to trim it again. Ayan. Okay, ayan. So, trim natin ulit. So, nakabakat na yung kahan ng kotse. Medyo kulang pa siya sa... Hindi na natin binakat yung sa may pinto. Since buo rin naman siya, hindi na natin kailangan guhitan. Yun din naman sa harap, yung sa may grill, hindi natin binakat. Ito ngayon, gagamit tayo ellipse tool. Babakatin natin yung ilaw. Yung ilaw nung sa harap.
Kasi kung i-design natin yan, di naman kasali yung ilaw. So, kailangan natin lagyan ng bakat yung ilaw para hindi siya magkaroon ng design. Pagka nilagay na natin mamaya yung mga elements ng design. So, tinagilid natin siya gamit pa rin ng pick tool. At yan, nire-resize ngayon para maging sakto dun sa shape and sukat ng headlight. Most of the time, pagka ganyang i-edit lang ng isang shape or tulad ng ellipse, pick tool lang ang lagi ginagamit. Kasi yung pick tool, ginagamit natin yan pagka nagre-resize, nag-aayos ng position, nag-aayos ng rotation, pagka yung pagtagilid, pag-slant, yan, ginagamit natin lagi yan. So, ina-adjust natin ngayon yung bilog kanina para sumakto dun sa headlight. Ayan, so konti pa para sumakto. So, ayan, lilitan ng konti. Testing natin, rotate. Then, tapat natin. Ayan, so okay na. Next, yun namang sa tail light. Tingnan natin kung pwede natin bakatin. So, ayan, gagamit tayong pen tool. Bakatin natin yung tail light. Since hindi na rin kasali yan pagka nilagyan ng sticker. Okay, ayan. Nabakat na natin. Ayan, so ginamitan natin ng intersect para magkaroon din ng tail light. Okay. So, ayan. So, halos okay na. Kompleto na yung ating template ng kotse. Yan, so nililinis lang natin yung mga dapat combine, dapat i-trim. Sasama-samahin lang natin. Okay, ayan, so check natin kung anong mga unahin natin dun sa design. Syempre yung background, yan, dapat unahin. Okay, in-enhanced view natin para makita natin yung mga babakatin at yung mga kulay. Gamit tayong pen tool. Bakatin natin yung background na sticker na nandun sa kotse na may design. So, gamitin natin yung pen tool. Ayan. Kailangan natin bakatin yung mismong paggagayahan kasi mas okay yung ganung technique para mas nagiging kamukha kaysa dun agad natin i-drawing sa isang kotse. Kasi ang mangyayari dun, huhulaan natin pagka hindi natin binakat. Since gusto natin maging kamukha, kailangan natin bakatin mula dun sa original na kotse. So, kamukha niyan. Iba yung kotse na to dun sa kotseng gagamitin natin. Pero dun natin binabakat yung design para mas maging kamukha. Ayan, so ayan, yun yung sketch agad. Yan yung sketch, rough sketch nung bakat ng pen tool. Ibabaloktot natin ngayon para umayos yung curves. Ayan. So, gamit tayong shape tool. Click and drag lang para umusog at maging curve yung lines. Okay, pag okay na, check natin kung nakatapat ng maayos. Kung may mga dapat i-adjust, kailangan i-adjust na.
Okay, so okay naman na, lipat na natin dun sa kotse na paglalagyan. Pwesto natin nakatulad nung kung paano siya pinwesto dun sa kinokopya na design. So ayan, ilapat na natin dyan sa ating bagong kotse. So tatapat lang natin na maayos para maganda ang kalabasan. Ayan. Okay, so ginamitan natin ng intersect para bumakat yung dinesign natin, yung sketch natin na bakat para humugi siya dun sa kotse. So meron tayong bagong curve at kinulayan na natin nakamukha ng dun sa kinokopya. Hindi. So ano yan, mali. I-right click lang dapat natin, then trace bitmap line art. So gagawa ngayon ng line art version yung Corel automatic. Kaya natin yan gagawin para magamit natin makuha natin yung kulay na kailangan natin para dun sa design. Gagamit kasi tayo mamaya ng eyedropper tool. Ang eyedropper tool hindi niya na re-recognize yung kulay pagka hindi siya curve or hindi siya vector. Pag JPEG siya, hindi niya nakukuha yung kulay. So, ayan. Ginawa natin siyang line art. Pero hindi yan yung gagamitin natin para tignan yung mga design. Yung kulay lang ang pagbabasihan natin dyan. So, gumamit tayo ng eyedropper. Click natin doon sa kulay na gusto natin. So, doon natin kinik sa kulay ng mismong pintura ng kotse. Kukulayan natin ngayon yung kotse natin. Para makita natin kung kamukha yung kinakalabasan. Makita natin kung maganda o hindi. Kung may dapat pang baguhin sa bakat o sa background. Ayan. Okay, so medyo nagiging kahawig na siya. Next, nilagay natin sa wireframe view. Mukha kasing nakalimutan natin yung bintana. So hindi natin makita kung hanggang saan lang yung kaha ng pinto. Babakatin natin ngayon yung bintana gamit ang pen tool. So importante kasi yan dahil kung hindi natin alam kung hanggang saan lang yung pinto, baka maglagay tayo ng design or sticker dun sa may side ng bintana. Hindi naman na pwede yun dahil syempre hindi naman advisable na maharangan yung view ng driver sa bintana. Okay, so ina-adjust lang natin para sumakto. Okay, so ayan. Okay na, may bintana na kinumbine lang natin dun sa template natin ng kotse, dun sa kaha para lumitaw yung bintana. Okay, so isunod natin yung background na stripe sa may taas ng pinto. So babakatin lang din natin yan. Tingnan natin muna mabuti kung ano yung dapat gawin. Pen tool. So, pen tool lang gagamitin natin since straight lines lang naman siya. Okay, so yan. Trace ulit natin siya ng manual. Ayan. Ayan. So, ganun lang naman. Simple lang naman siya dahil syempre magkaiba naman yung modelo ng coaching tinitrace natin. Meron talagang normal naman na magkakaroon ng konting difference. Hindi masyadong kailangan na kamukhang-kamukha dahil syempre hindi naman magkamukha yung kotse. As long as nakukuha lang natin yung mga importanteng details, okay na yun. So, ayan. Trace natin ngayon ililipat na natin yan since na-trace na natin.
Pwesto lang natin dyan sa kotseng pinaglalagyan. Ayan, so medyo nasa may bandang taas yata siya ng bintana. Check natin. Ayan, sa wireframe view. Ayan, mas nakikita natin ngayon kung sobra na ba siya o hindi pa. So, ayan, mukhang sobra pa. So, konting usog pa sa baba. Ayan, zoom in natin. Scroll up lang sa mouse para ma-zoom in. Ayan. Ayan. I-adjust natin ng konti gamit yung shape tool. I-adjust natin yung node. Tumatama siya dun sa white. Ayan. Para wala silang nasasagasaang paths. Okay. So, mukhang okay na. Intersect natin para bumakat ulit siya dun sa template. Ayan. So, tapat muna natin ng konti. Mas maayos. Yan, so pag okay na, intersect natin yung dalawa na nakaselect at yan, meron na siyang nagawang bakat dun sa template ng kotse. So, tanggalin natin yan. So, hindi muna natin binubura yung mga tinitrace natin para lang meron tayong backup kasi kung halimbawa naisipan natin baguhin, kung dinilit na natin, kailangan naman natin i-trace. So, para hindi na natin i-trace ulit, hindi natin binubura, nilalagay lang natin sa baba. So, kukulayan na natin yung in-intersect na line. I-drop lang natin ulit dun sa line art na version ng image. Ayan. Okay, so in-i-drop na natin. I-fill na natin ngayon dun sa isa. Pipindutin lang yung shift. Hindi ko sigurado kung shift yun or alt, pero it's either shift or alt. Then magiging paint bucket tool. Finil na natin at yun, may kulay na siya. So ayun, okay na yung dalawang background stripes. Dito sa baba meron pa ulit isang stripe. So babakatin lang ulit natin yon. Ayan, bakatin lang ulit natin. Tulad niya sabi ko kanina, hindi naman kailangan kamukhang kamukha dahil hindi naman magkamukha yung kotse. Tsaka syempre picture lang naman yan eh. Laging merong pinagkaiba dyan, lalo na kung may mga curved part yung kotse, hindi naman 3-dimensional ang picture. So okay lang eh, may konting differences. So babakatin lang natin yung mga important details. As long as kamukha na in general, okay na yun. Okay, ayan. Check natin kung okay na yung sketch, yung trace natin. Pwesto na natin dun sa kotse natin. Ayan. So, click natin yung tagkahan ng kotse at intersect. Ayan. Intersect natin. Okay. Ayan. Baba ulit natin yung original sketch para yung original trace part para may backup mamaya kung sakaling kailangan niya ulit. Yan, so eyedropper tool ulit natin ang kulay at ayan. Okay, fill. So meron ulit siyang kulay. So halos ang kulang na lang natin ngayon sa kotse, kamukha na siya. Yun na lang mga logo at mga numbers. So, kanina mukhang ang dami-dami pa natin kailangan. Pero ngayon, nung nabago na natin yung kulay ng background ng kotse at yung mga stripes, halos kamukha na siya. Malilit na detalye na lang yung kulang. Yung mga logos, search lang natin yan sa computer or sa internet. Kung wala tayong kopya pa sa computer, kung wala pa tayong nakasave na vector. So, kailangan vector dahil pag Corel, malamang vector ang kailangan dahil vector-based ang Corel. At saka in the first place, kaya Corel ginagamit natin kasi kailangan natin yung vector na file dahil ikakat natin yung sticker, hindi naman natin ipiprint.
Ayan. So, hindi muna tayo kuha ng logo. Bakatin pa natin tong isang dark part ng stripe para mas kamukha. Ayan. So, nabakat na natin yung sa may bandang dark part ng background. Pwesto lang ulit natin. So, tingnan natin kung okay na siya. Okay na ba? Ayan, tingnan natin. Ayan. Importante lang pagka nagde-design ng ganyan. Iniisip mo din habang dinidesign mo kung maganda na ba ginagawa mo o hindi pa. Kung halimbawa kung sa iba yung kotse na dinidesign mo, kontento ka na ba? Kung hindi pa, edi tingnan natin kung ano yung dapat pang improve. So mukhang okay na yung background na yun. In-intersect na natin. Tanggalin natin yung part na sobra. Ayan. So i-move na natin ulit tong isang to. Okay, so dinilit na lang natin since mukhang okay naman na siya. Madali lang din mabakatin. So kulayan lang natin, eyedropper tool ulit. Okay, eyedropper tool, click natin eyedropper tool. Click natin siya ngayon doon sa kulay na gusto nating makuha. At click natin ngayon dito sa kulay nung sa ating kukulayan na pot. Okay, ayan na. So, halos kompleto na yung backgrounds, yung stripes, halos kompleto na. Next, bakatin natin yung isang part naman ng mga logo na nakakabit dun sa kotse. Halos okay na yung mga background sa nakikita natin. Ayan. Okay, so unahin natin tong sa may number, yung square. Babakatin natin ngayon yung square. So gagamit tayo ng rectangle tool. Kaya natin kailangan i-pen tool dahil syempre kung rectangle yung babakatin natin, mas sure yung rectangle tool, or kung square man yun, mas sure yung rectangle tool para makagawa ng square o rectangle kumpara sa pen. So syempre straight na agad yung lines. So, itapat lang natin ng maayos. Ayan. So, mapapansin nyo, tatlo yung part ng rectangle. So, gawa pa tayong dalawa. Intersect lang natin yung isang rectangle na yan doon sa isang square na nauna para sumakto sa loob yung rectangle. Ayan, nakakreate na tayong bagong rectangle sa loob. Tapos, ito naman, sa baba, yung rectangle doon. Bakatin din natin. Gawa din tayo rectangle dyan. Gamit ang rectangle tool. Click and drag lang natin sa tapat nun. Then, intersect natin. Hindi na natin tinatapat ng gusto dahil pag in-intersect, automatic naman siya na ayun, in-intersect na. Automatic siya na makakagawa ka na ng rectangle. Dun mismo sa loob nun. Okay. So, ayun. Meron tayong tatlong rectangles. Kailangan na lang ay kulayan. So, kulayin lang natin siya ng kung ano yung kailangan. Yan, pwesto muna natin kung saan siya dapat ipwesto. Ayan. So, usog lang natin. Move lang natin gamit yung pick tool. Kung mukhang okay na, okay na siya dyan. Kulayin natin gamit ang eyedropper tool. Click natin yung kulay na gagayahin. Ayan, kinlik na natin. Then, fill. Okay. So, nakulay na. Next, yung kasunod naman na kulay. Ayan. Zoom in para mas makita natin. Baka sa iba natin ma-click. Baka mamali tayo. Ayan, zoom in, then zoom out. Zoom in naman dun sa kukulayan. At click natin yung kulay. Okay, so kiklik lang natin yung isa kasi kung nakaselect yung tatlo, lahat sila magkakaroon ng kulay na magkakamuka. So, dun lang sa isa. So, ayan. Isa lang ang nakaselect. Next.
Yan naman sa taas na rectangle, i-eyedrop natin. So, kunin natin yung kulay, kopyahin natin at i-fill natin dyan sa taas. Okay. Okay, so ang kulang na lang yung mga logo. Lagyan natin ng number yung box. Okay, so kamukha na yung mga box. Lagyan natin ng sulat. Sabihin natin 75 yung ating number. So kung makakahanap tayo ng font na kamukha or kung hindi makamukha ay malapit dun sa itsura, yun ang gagamitin natin. So unahin muna natin yung nasa taas. So nakasulat ay subaru.com. So gayahin lang natin. Then kung may mahanap tayong kamukhang font, mas maganda. Kung wala, anything na mas malapit or anything na malapit dun sa font nung original na kotse, okay na yan. So kunin lang natin kulay. Ayan. Okay, so yun na lang yung kulay na ginamit natin para mas madaling mabasa. Pili lang tayo ng font, yung maganda or malapit dun sa itsura ng original. Ayan, tingnan natin kung ano maganda. Ayan. So, yung ginamit natin, Eurotechnic Extended. Ayan, na naka-bold. Pwesto lang natin ng maayos. Ayan, lagay lang natin sa box. So, gamitan natin ng alignment para mas okay. So, pag alignment, pipindutin lang shortcut sa keyboard, E, tsaka C. Ayan, okay. So, gumita na siya dun sa box. Next, number 75, yung malaking number sa box. So, tinype natin 75. Pili tayo ng font. Ang font na malapit ay meron tayong dito sa computer, Stencila. So, yun ang gagamitin nating font. Hindi siya kamukha pero kamukha naman siya ng konti. So, yun ang gagamitin natin para mabilis mag-layout. Ayan. So, halos kamukha naman siya eh. Adjust lang natin yung size. Okay, ayan. Kaya natin konti para kamukha lang na doon sa coaching original. Ayan, center alignment lang natin. Ayan, umusog na siya. Center alignment lang yun na ginamit. Next, type natin nasa ilalim. Medyo malabo yung picture kaya hindi natin kokopyahin ng kopyang-kopya. Kung ano na lang yung sa tingin natin yung nakasulat. As long as okay naman yung kalalabasan, okay na yan. So yan, type na natin. Gamit ang type tool or text tool. Ayan. Hanap tayo ng font na babagay. Yung pang kotse, ang race car, ang style ng font. Or anything na babagay. Okay, so napili natin yung font na yan, Avengeance. Pwesto lang natin dyan. Tingnan natin yung kulay kung kamukha. Ano bang kamukhang kulay? Ayan, so eyedropper tool ulit natin. Pili tayo ng kulay. Kung anong kulay yung kamukha, in-eyedrop natin. Then, i-kulay na natin siya dito sa word na rally car. Ayan, so kulayin natin siya. Ayan, so i-center alignment lang muna natin. Ayan. Okay. Okay naman, mukhang okay na. Tingnan natin kung pwede pang i-adjust. Ayan, adjust natin ng konti para mas bumagay siya dun sa box.
Okay, next, lagyan natin ng logo na mga kulang. So, unahin natin yung malaki. Sabi ko nga, pwede tayo mag-search sa computer natin. Ayan, search lang natin, type natin Subaru. Kung meron tayong vector na Subaru na logo at kamuka, yun na yung gagamitin natin. Kung wala, pwede tayo mag-download sa internet, sa website ng Brands of the World, or sa Seek Logo, or kung meron sa iba pang website. Basta kailangan marunong gumamit ng Google para makapag-search. Tatype lang naman natin kung ano yung keyword. Ano ba? Subaru. Tatype natin Subaru Vector or Subaru CDR, Subaru EPS. Yung kasi yung mga file na ginagamit natin para sa Corel. So, yan. Pili tayo ng isang file dyan. Marami naman tayong nakastock na vector-based na logo ng Subaru. Okay. So, click OK lang natin yan. So, ayan. Meron tayong nakuha logo. Iba lang yung kulay niya pero parehas. Madali na yan, kukulayan lang natin yan. So, una, kailangan nating ilipat kasi andun siya sa ibang file. Lipat lang natin siya dyan sa ating dinidesign. Then, sige, pwesto muna natin. Lakayan natin para mas madali natin makita. Okay, so pwesto natin dyan sa malapit sa kotse. Then, i-delete na natin yung mga part na hindi naman kailangan. Ito, yan yung kukuhanin natin yung bilog na yon, yung oblong na may mga stars. Tsaka yung Subaru na word. Burahin na natin yung box dahil hindi naman kailangan. Ayan. Okay, so, ginawa natin yung wireframe para makita natin. So, tinanggal na natin yung R na maliit para mas malinaw kasi hindi naman na madali yun na i-cut sa sticker pagka maliit, kaya hindi na natin sinasama. Okay, so ayan, pwesto na natin yung natira. Ayan, check natin kung anong kulay yung kailangan. So, ayan, tingnan natin, i-normal na natin, enhanced view. So, ayan, check natin kung ano yung mga dapat na magkakasama. So, hin-highlight na natin. Then, ayan, pinagsama-sama natin yung mga part na kailangan. Tingnan natin kung ano yung dapat na kulayan. Ito, anong kulay ba dapat to? Lagyan natin ng hairline doon sa may taas. Click lang natin yan. Lagyan natin hairline. Pag kasi kulay white, kakulay siya ng background. So, hindi natin makita. Kailangan natin lagyan ng hairline. Ayan, so, i-drop natin yung color ng logo na nandun sa taas. At i-fill na natin siya dyan. Para maging magkamukha sila ng kulay. Ayan, so yung Subaru hindi na natin makita yung word na Subaru kasi kulay white siya. Ayan, so papalitan lang natin kulay. Gawin natin black para lumitaw. Ayan, at i-resize lang natin. Patakin natin ng konti para maging appropriate dun sa ginagaya natin. Ayan, pagpantayin lang natin. Oops, mali. Hindi yan yung dati click. Ito. Ayan. So, pagpantayin lang natin. Ayan. So, i-alignment lang natin. Center alignment. Ayan. Sug natin konti. Ayan. So, highlight natin para magkasama nating ayan, group. Nag-group natin. Kinlik lang natin sa keyboard yung Control G para ma-group, then liitan natin at ipwesto na natin dun sa kotse na ating dinidesign. Ayan, so okay na. Yung malaking logo ng Subaru nakapwesto na, liitan natin ng konti.
kung ano ba bagay ng ating dapat ginagawa. Ayan, so pwesto lang natin dyan. Okay, so halos kamukha na. Pwesto lang natin yung mga kulang pa na mga logo. Ayan, yung Subaru okay na, yung malaking Subaru, yung number, yung box, yung stripes. Okay, ayan, titignan lang natin mabuti bago natin lagyan ng mga logo na kulang. Okay, so yan, hindi tayo familiar din sa logo na yun, yung maliit sa likod, kaya hindi natin yung lalagay. Pero pag halimbawa may nagpagawa ang customer, kung gusto talaga na ilagay, lalagay natin, madali namang i-search yun. Medyo matagal nga lang, so hanapin natin agad yung mga familiar sa atin na logo. And so yung VP Racing, nandun yun yung maliit. Wala tayong mahanap, so no items match, so wag na yun, skip na natin yung isang yun. Siguro maghahanap na tayo ng ibang logo, yung mas madali. So, check pa natin. So, exit na natin yan. Okay, so ano bang logo ang madali hanapin? Yung BF Goodrich. Check natin kung meron tayo. Pindot natin yung start button, yung Windows button. Type natin BF Goodrich. Baka sakaling meron ito. Yan, ilagay natin. Okay. Ayan, so BF Goodrich. Ayun, so may mga lumitaw na files. Pwede natin yung i-open para makita natin kung madali natin magpupwesto at kung kamuka. So ayan, click and drag lang natin. Ayan, so dinouble click natin yon, di natin kinlick and drag at mag-open siya sa bagong window. Ayan, so kamukha naman siya, yun nga lang iba yung kulay, so papalitan lang natin yung kulay para mas kamukha. Okay, so ayan, ilipat lang natin siya dyan sa file na yan, pinaste natin, copy paste lang, Control C, then Control V para ma-copy paste, then pwesto na natin doon sa tabi ng kotse. Ayan, lapit natin siya. Okay, ayan, then palitan natin yung kulay white ang gagamitin natin dahil yun nandun sa kotse. Ayan, so i-ayos lang natin, litan natin konti para mas kamukha. Ayan. Okay, so okay na yung logo ng BF Goodrich. Next, tingnan natin yung logo ng STI. Logo ng STI, Subaru STI. Ayan, so tingnan natin mga lalabas na file. See more results, click lang natin yan. Okay, then tayo natin. Okay, so hintayin lang natin na makapag-search tayo. So habang hintayin natin STI, type na rin natin yung isa, yung Recaro. Tingnan natin kung meron ng kamukha. So, dapat yan multitasking para mabilis. So, tapos na tayo sa Subaru. I-close na natin para mas mabilis. Balikan natin itong Goodrich. So, meron tayong mga lumitaw na logo ng BF Goodrich. Ayan, yung STI. Tapos na yung BF Goodrich, kaya kin-close na natin. Okay. So, ayan. STI Impreza. Impreza STI. Ayan ang pang Subaru. So i-ayos natin yan. So kahit hindi naman Subaru yung kotse na dinidesign natin, ginagaya lang natin kasi yung kotse ng Subaru, kaya yun yung mga logo na ilalagay natin. Ayan, so nakuha natin yung logo ng STI.
tatanggalin lang natin, in-ungroup natin para maihiwalay yung mga hindi kailangang elements ng logo. Ayan, so STI lang yung ititira natin. Ayan. Ayan, so pinilitan natin ang kulay, kinuha ating white para mas kamukha. Pwesto na natin dun sa kotse na ginagawa natin. Ayan, so ulitan natin para mas bumagay dun sa kotse. Okay, ayan, lagyan natin dyan. Ayan, so search natin ulit yung Recaro. Hindi natin na-search kanina dahil mali yata yung spelling nung tinype natin. So see more results, click natin yon. So ayan, sa bagong window lilitaw dyan yung mga options kung meron mang nakasave sa Recaro. Ayan, so marami tayong Recaro dyan na nakasave, mga CDR file. So kunin lang natin isa. Click and drag natin sa workspace natin sa Corel at edit natin konti kasi wala naman yatang box yung Recaro na ginagaya natin. Tatanggalin natin yon. So burahin na natin yung isa. Yan lang muna isa kailangan natin. So ayan, so in-ungroup, bin-break curve apart natin. Pindot lang natin Ctrl K para ma-break curve apart. Then kinumbine natin, tinanggal natin yung box, kinumbine natin yung mga natira at ginawa nating white. So pwesto na natin to ulit dun sa kotse. Ayan, so lagyan na natin. Ayan. Okay, so ayan, pinwesto natin yung Recaro. So hindi siya masyadong kamukad sa pwesto dun sa original design. Kung ayan, napansin nyo, sa may baba, sa may chin ng bumper yung Recaro. Pero since masikip na dun, hindi na natin dun pinwesto. So ang kulang na lang halos yung mga ibang logo. Hindi na siguro natin yun ilalagay since medyo matatagalan pa tayo. Ang importante lang naman makita ninyo kung paano magiging makagawa ng replica ng kotse kung kokopya kayo ng ibang kotse. So halos yun lang yung basics. Kung gusto nyo kumpletuhin, kung gamitin nyo pa, hanapin nyo ibang designs, okay lang din yun. Kung hindi, okay lang din. So yan, pwesto natin yung isang STI. Dinuplicate lang natin gamit yung plus sign para madoble. Ayan, so lagay lang natin siya dyan. Okay, so ayan, ipwesto na natin. So halos yun lang naman yung yung mga techniques na kailangan gawin. Ayan, diba, kamukha na siya halos. So ayan, pagkatapos na kayo mag-design at sigurado na kayo hindi nyo na kailangan yung iba, pwede nyo nang burahin para malinis yung workspace